Sound check. Isang magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon po tayo ay magpapatuloy in our series in the Acts chapter 14. At ang atin pong mga talata for this afternoon will be verses 24 to 28. So kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, ako po ay inyong samahan in Acts chapter 14 to 28. At dito'y maaalala natin na ito yung huling bahagi ng tinatawag na first missionary journey o paglalakbay ni Apostle Paul sa kanilang pangangaral sa unang pagkakataon sa kanilang misyon na ibahagi ang ebanghelyo. And this time, pabalik na sila sa kanilang sending church. And so let us read verses 24 to 28. Ganito po ang sinasabi. At sila'y dumaan sa Pisidia at nagtungo sa Pamphylia. Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalia. At buhat doon ay naglayag sila patungong Antioquia. Doon ay itinagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawaing kanilang natapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. At kung paanong binuksan niya para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. Nanatili sila roon nakasama ang mga alagad ng mahaba habang panahon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga, aming Diyos, sa hapon na ito, nawa o'y makita namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa iyong iglesia kung paanong kami ay iyong tinatawagan na makibahagi sa gawain na ikaw mismo, Panginoon, ang gumagalaw, ang gumagawa. Samahan mo kami ngayong hapon at nawa, Panginoon, maging malinaw ang iyong salita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay linaw sa aming mga puso ng katotohanan nito. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami tumitingin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung inyong kilala, itong si Hudson Taylor, siguro yung ilan sa inyo ay familiar with him. Siya ay isang misyonaryo noong late 1800s. At kanyang nagtumugon siya sa panawagan ng misyon sa China at malaki yung mission field na kanyang pinasok. And it was a vast mission na yung mga Europeans at that time ay kanilang naabot. And when he founded, siya yung nagsimula ng tinatawag na China Inland Mission. Meron siyang isang desisyon na ginawa. Sabi niya, hindi siya magsusolicit ng kahit anong pondo o didepende sa anumang human resources. Rather, magtitiwala siya completely sa Diyos. Lahat ng pangangailangan, lahat ng kanilang paglalakbay, lahat ng kanilang supply ay dadalhin nila sa Diyos sa pananalangin. At madalas, lahat ng mga probisyon na kanilang kinakailangan ay dumarating kapag ito ay kanilang ipinanalangin, and sometimes anonymously, at laging sa tamang panahon. Para kay Hudson Taylor, hindi ito pagiging clever or sariling effort ng tao. Rather, para sa kanya, ito ay pakikibahagi sa misyon ng Diyos na yung Diyos mismo ang nag-a-accomplish, ang Diyos mismo ang gumagawa. At meron siyang sinabi, it was famously said by Taylor, na sabi niya ganito, God's work done in God's way will never lack God's supply. God's work done in God's way will never lack God's supply. At itong istoryang ito ay nagpapaalala sa atin somehow
Sa makikita natin dito sa atin pong talata ngayong hapon, patungkol kay Paul and Barnabas, na siyang ipinadala ng iglesia sa pangangaral ng salita ng Diyos sa kanilang pagmimisyon. And they were commended to the grace of God. At kagaya ni Taylor, etong gawain na to, hindi nagsimula sa kanila. Ito ay gawain ng Diyos. Sila ay naimbitahan na makibahagi dito sa gawain na ito ng misyon. They were sustained by prayer. They were guided by the hand of God. At pinalakas sila ng biyaya. And so our simple message this afternoon is this: God accomplishes His work through a praying and participating church. God accomplishes His work through a praying and participating church. At dalawang punto po ang atin titignan. Hatiin natin itong atin pong mensahe sa dalawa. It's simple na division: a praying church and a participating church. So tignan po muna natin a praying church. So makikita natin from verse 24, ipinakita sa atin ni Lucas kung paanong nire-retrace, binabalikan ng mga apostol yung kanilang mga dinaanan papunta sa kanilang unang missionary journey. And so they are now retracing their steps pabalik sa Pisidia, Pamphylia. At pansinin ninyo, masyado nang brief or mabilis yung pagdidescribe dito ng mga ginawa nila Apostol Pablo, yung activities nila. Halos wala nang nireport dito si Lucas sa nangyayari. Basta sinabi na lang niya, nagpunta dito, nagpunta doon. And from Atalia, ang sabi dito, ay sila ay kumbaga, they set sail papunta sa Antioch, Syria. Okay, may dalawang Antioch. Yung isang Antioch, nakita natin kung saan pinersecute si Paul. Yun yung Antioch, Pisidia. Ito po yung Antioch, Syria. Ito yung lugar kung nasaan nandun yung church na nag-send sa kanila, that sent them in this missionary journey. At ang sabi dyan, and from there, they sailed to Antioch, sabi sa verse 26, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. So, they have come home. Madalit salita, umuwi na sila dun sa kanilang mother church. At dahil itong mga mananampalataya sa Syria, Antioch, ito yung nag-commission sa kanila to preach the gospel to the Gentiles, to the Greco-Roman world at that time. Maalala natin ito, kung babalikan natin saglit, in Acts 13. Dito ito nagsimula. One chapter before, sabi sa Acts 13, verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, ang sabi dyan, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. So, isinet apart sila, at ang sabi dun sa verse 3, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. So, dito ay sila ay, kumbaga parang ni-recognize na ipinapadala ng Diyos ng mga missionaries. And so, they preach. Nakita natin ito. And now, nandito tayo sa Acts 14 at ang sabi dito sa talata na binasa natin, bumalik sila dito sa Antioch where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. Etong missionary journey nila, it must have lasted at least siguro mga 2 years ito. Maaring mga 2 taon silang nangaral at ngayon bumalik sila at ang sabi dito sa lugar na to, they had been commended to the grace of God. Nung sinabing commended, ang ibig sabihin nito to the original language is to surrender, to yield up, to entrust, parang ipagkatiwala, to entrust to someone or something. Nung pasimula,
na sila ay ipapadala dito sa gawain na ito. Etong si Pablo at si Barnabas, they had been entrusted, ipinagkatiwala sila ng iglesia ng Antioch, Syria sa biyaya ng Diyos dahil sila ay mangangaral ng ebanghelyo sa mga hentil. Consciously, the church had placed them, inilagay sila, kumbaga sa biyaya ng Diyos, ikinocommit nila itong mga missionaries na ito sa kamay ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, na iintindihan nila na ang mga lalaking ito, sa oras na sila ay lumabas sa iglesia, lumabas dun sa church to preach, they would face dangers. Haharap sila sa mga persecution beyond human control. Kaya, ano ang maaari nilang gawin? To entrust them to divine grace. Ipagkatiwala sila sa biyaya ng Diyos. And so, in a sense, ang church dito sa Antioch had been praying for them. Habang itong sina Pablo ay hundreds of miles away nangangaral, there was a church, a small church, that's praying for them. Kaya kung babalikan natin yung mga nakita natin in Acts 13 hanggang dito, nakita natin yung mga intense na Jewish opposition, yung mga contradiction sa kanila, kung paano sila kinutya, pinagbantaan. Nakita natin actually si Paul was stoned to death. Nakita natin yan sa Lystra. Sinubukan siyang patayin ng mga tao. They were persecuted from city to city. Ngunit ganun pa man, nakita natin na ang ebanghelyo ay naipangaral ng buong tapang. Nagkaroon ng mga alagad, ng mga mananampalataya. Churches were established. At nakita natin, nagkaroon pa ng appointment ng mga elders, ng mga pastors. And so every deliverance from death, bawat recovery nila sa mga persecution na naranasan nila, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos dahil may isang maliit na iglesia na nananalangin para sa kanila, offering up continuous prayer, commending them to the grace of God. These men, hundreds of miles away, ay may mga nananalangin sa kanila. At alam niyo, naiintindihan ni Pablo yung kapangyarihan ng panalangin. Sa kanilang buhay, sa kanilang ministeryo, alam niya na nakikinig ang Diyos sa panalangin ng kanyang bayan. Which is why no wonder, kung babalikan lang natin saglit, tignan lang natin saglit, yung ilan sa mga sulat niya, makikita natin lagi niyang hinihingi ang panalangin ng mga mananampalataya. Sabi niya sa Romans 15:30-31, listen to this, I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and the love of the Spirit, strive together with me in your prayers to God on my behalf. Para saan? That I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints. Sabi niya sa Ephesians 6:18-20, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication, to that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me. Ipanalangin niyo rin ako, that words may be given to me in opening my mouth, boldly to proclaim the mystery of the gospel. Hinihingi niya ang panalangin, ipanalangin niyo ako. Si Pablo na ito nagsasabi na yung mga salita na aking sasabihin ay maging malinaw na maintindihan nila sa aking pangangaral ng Ebanghelyo. 2 Thessalonians 3:1-2, finally, brothers, pray for us that the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from this evil, wicked men. And 1 Thessalonians 5:25, ito na lang yung sinabi niya, brothers, pray
for us. Alam niyo, si Pablo, hindi siya humihingi ng panalangin as a mere formality. Parang formality, the way marami sa atin today do. Uy, sama mo ako sa prayer, ah. But we're not actually expecting. Minsan, we are requesting prayer as a polite habit. And minsan nga, nagsasabi tayo, sige, sama ko sa prayer. Oh, sige, pag-pray ko yan. But let's be honest, at times, we forget. Para bang naging Christian language na lang ito. Pero para kay Pablo, it's not something like that. Naiintindihan niya, he truly believes na ang Diyos ay kumikilos ng makapangyarihan sa panalangin ng kanyang mga anak. So Paul is expecting na ang kanilang mga panalangin ay mayroong bahagi sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanilang ministeryo, and Paul understands that yung mga opportunities niya to preach, yung effectiveness ng ministry, ultimately come from God. Therefore, the church must ask God to open those doors. Ipag-pray nyo to. Isama nyo to sa panalangin. This is why, sabi ni Lucas, itong mga missionaries na ito who were commended, pinag-pray to the grace of God, were able to fulfill the work they had been entrusted. Ang sabi dyan, sa Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work, para dito sa gawain na ito, ano sabi? That they had fulfilled. They were able to fulfill that. Bakit? God listened to their prayers. And so the first thing na gusto ko po makita natin dito, mga kapatid, is this. The praying church is a true partner in gospel ministry. Hindi lamang sila tagapanood, but a fellow laborer. The praying church is a true partner in gospel ministry, not a mere spectator. Hindi ka lamang spectator. Hindi ka lamang tagapanood sa malayo. You are a fellow laborer. Sabi nga ni Pablo, di ba? Doon sa hinihingi niya na prayer, sa Romans 15:30-31, strive together with me. Strive. Pag sinabi nating strive, parang isa kayo, makibahagi kayo dito sa aking ginagawa. Striving, may effort, may binibigay na lakas. Strive together with me. Pero paano nila gagawin yun? Sasama ba sila dun sa misyon? No, sabi niya, strive together with me in your prayers. When we pray for people, for ministry, we are striving together with them. And so the first thing na kailangan natin makita as an application for us as a church, ministries should not be admired from a distance. They should be upheld in prayer. Kailangan nating itaas sa panalangin ang mga gawain ng iglesia. Sapagkat mayroong strong tendency para sa atin to be spectators within the church. Kapag nakita natin ang mga ministeryo, they are functioning well. May mga tao naman na naka-assign dyan. There are people na actively involved in those ministries. And so, pwedeng isipin natin na hindi ko na kailangan makibahagi rito. Alam nyo, doon sa mga pinanggalingan namin dati na churches, siguro narinig nyo na to ng ilang beses din dito, meron kami mga tinatawag na intercessors or prayer warriors. At itong mga taong ito, ang ministry nila, they are a select group of people that their only ministry is ipag-pray yung needs ng church. It's like they're an elite group.
And this is the problem with that. Nagkakaroon ng parang idea na mayroong mga elite na tao that they have the gift of prayer. So parang gagawin na lang ng mga ilan, uy, sama mo to sa prayer. Ito yung prayer request namin, kayo na mag-pray. So they are the intercessors or the prayer warriors. Continuous yung kanilang pananalangin. Well, the problem nga with this is parang magkakaroon ng mga believers na parang superior pagdating sa gift of prayer. While yung natitira, less capable. But here's the thing. Hindi natin hino-hold yung view na to. We don't believe this. We can, in a sense, we believe that lahat tayo nakakalapit sa panalangin. But here's the thing. We can admire itong mga taong ito, in a sense, na they recognize the power of prayer. If you think about it, parang alam nila na mayroong kapangyarihan ng panalangin to the point na naisip nila, sige, meron tayong isang grupo ng tao na ito lang ang gagawin ninyo, manalangin. But actually, in reality, however, lahat tayo yun, yung tinatawagan na maging prayer warriors. It's the church. Every believer can come to the throne of grace at pwedeng dalhin ng petisyon na kinakailangan ng iglesia before God. Ang pananalangin ay hindi trabaho ng ilang Christian elites. No. Ito ay panawagan ng buong iglesia. Nung hiningi ito ni Pablo sa panalangin sa kanyang sulat, hindi siya humingi ng panalangin dun sa ilang tao lamang. Ang sinusulatan niya yung buong church, pray for us. It's the whole church. And so, it is the calling of the entire church and nire-recognize ang kapangyarihan ng isang iglesyang nananalangin. It transforms everyone, all of us, from being a spectator to becoming active participants, nakikibahagi sa gawain ng Diyos. And so let us commend one another. Ipanalangin natin ang bawat isa and commend one another into God's grace through prayer. Kailangan nating ma-recover itong habit na ito of consciously placing one another into the grace of God. Kung paanong nakita natin itong teksto natin na ipinapanalangin nila ang mga manggagawa at ibinilalagay sa biyaya ng Diyos. A praying church is powerful, hindi dahil dun sa emotional intensity na meron dito, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos na dumadaloy dahil sa pagtugon ng Diyos sa iglesia na dumidepende sa Kanya. So how do we apply this personally? Simply, let's ask. Tignan natin, how can I pray for the church? Paano ko pwedeng ipanalangin ng iglesia? May mga gawain ba ang church? May mga ministries ba na ginagawa ang church? Pray for it. Pray for it. Ano yung mga ministeryo na kailangang dalhin sa harapan ng Diyos sa araw na ito? What can I pray for? Or, who can I pray for? Sino ang pwede kong ipanalangin sa mga kapatiran? Sino ang nangangailangan? Kapag tayo nagkakaroon ng kamustahan, of course, ginagawa natin ito, but we can just simply ask our brothers and sisters, paano kita pwede ipanalangin? How can I pray for you effectively? What do you need right now na maaari kong alalahanin? And let's just not ask that out of formality, but let us remember them in our private hour of prayers. A praying church. How good would it be, brothers and sisters, if we are praying for one another? Na yung biyaya ng Diyos ay dumadaloy dahil ang bawat isa sa atin ay nananalangin para sa isa't isa, para sa gawain. It's such a beautiful picture of a church. And now,
Let us move on into the participating church. Ang sabi sa verse 27, when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. Naunawaan natin na ang iglesia ang nagpadala sa kanila sa misyon, kay Pablo at kay Barnabas. Kaya, ganun na lamang, ang sabi dito, nagre-report sila ngayon dito, saan? Sa church, sa kanilang travels and their ministerial efforts. At dito makikita natin, primarily, that evangelism and mission, fundamentally, it is a work that belongs to the church. Hindi lamang ito gawaing individual. Si Paul and Barnabas, notice this, si Pablo, sila na mga kinumisyon para sa gawaing ito, they were apostles. In a sense, they are representatives of God, sent out by the church. Pero nung bumalik sila, they are reporting to the church sa lahat ng ginawa ng Diyos, accomplished through their ministry and travels. Ipinapakita dito na mayroong accountability sa iglesia sa kanilang ministeryo. Which is why evangelism, mission, is church work. Involve yung church. Hindi lamang ito si Paul and Barnabas. It is the church in Antioch na nag-participate dun sa gawain ng mission. Kung kaya't don't get me wrong, ini-encourage tayo sa personal evangelism. Pero the official work of spreading the gospel, it belongs to the church. This ministry is not a private enterprise. Pansinin ninyo yung Great Commission. Minsan kasi iniisip ng iba, may mga ilang grupo na parang pag binigyan nila ng diin yung Great Commission, ito ay isang gawaing pang-individual. Kamusta ka sa mga tao sa paligid mo? Paano mo ito ginagawa? Na parang nangyayari yung evangelism is just a personal work. Pero notice, dun sa 3 phase ng Great Commission, ano sabi dun? Go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So baptism, and then teaching them to obey all. So yung baptism, hindi mo yan pwedeng gawin ng ikaw lang. Tama ba? Ang nagbabaptize in church. So yung Great Commission, it is a work of the church. Baptizing them and then teaching them to obey all. All. Discipleship. Once they're inside the church, there must be discipleship. So yung Great Commission is a long time process. Hindi lamang ito isang pagkakataon na may nakausap ka, na share mo ang gospel, tapos na, Great Commission na yon. The Great Commission is accomplished through the effort of the church. Ngayon, may mga tendency yung ilan to treat evangelism as a personal project. May ilan pa natatawagin ito na ministeryo nila. But the scripture reminds us that the mission is corporate, church-centered endeavor. Gawain ito ng iglesia, and He is working through the body of believers. At ito yung nakita natin na ginagawa ni na Apostol Pablo. And when they reported all these efforts that they had done, ganito ang sabi nila. And when they arrived, they gathered the church together. So, inipon nila yung iglesia. They reported, at ang sabi dyan, they declared all that God had done with them. All that God had done with them. Notice the phrasing nung sentence. All that God is the subject, all that God had done. Sinong gumawa? Sino ang gumawa dito? Ang Diyos. It is God who did these things.
Si Pablo at si Barnabas ay nandun lang sa with them. Isinama lang sila ng Diyos dun sa gawain niya. What the church hears, pagbalik nila, is not apostolic heroism. It's not about ano yung ginawa ni Pablo, ano yung ginawa ni Barnabas. No, ano yung ginawa ng Diyos. At isinama lamang si Pablo at si Barnabas. It's God's divine activity. And this kind of thinking, yung pagtingin natin sa misyon, kung mauunawaan natin na ang Diyos ang kumikilos sa kanyang ministeryo, ang Diyos ang gumagawa sa mga bagay na to, at tayo ay tinatawagan lamang na makibahagi sa gawain na ginagawa ng Diyos, it protects the church from personality-driven ministry. Hindi nagiging nakasentro sa tao yung ministeryo. Rather, inuunawa natin na kahit mawala itong mga taong ito, magpapatuloy yan kasi ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang gumagawa. It's not about who the person is, yung karisma ng tao, yung influence ng tao. No, it's not. Paul and Barnabas were just participants. Hindi sila yung source. They were just partners. They were instruments of a sovereign God. It was God who was working. Binigyan lang sila ng pribilehiyo na para bang sabi ng Diyos sa kanila, sama ka? Gusto mo makita gagawin ko? Gusto mo sumama? And they had the privilege of witnessing that. Kaya pagbalik nila sa Antioch, anong sabi nila? They reported all that God had done. It is God's work. At ano yung sinasabi niya na ginawa ng Diyos with the apostles? Sabi dito, how He opened a door of faith to the Gentiles. Ang imahe ng pinto, it implies access, entrance, welcome, pagpasok. Ibig sabihin, itong mga hentil, they did not break into salvation. Hindi nila na-earn yung admission para sila ay makapasok sa salvation or nakipag-negotiate. Rather, ang Diyos ang nagbukas ng pinto. How God opened a door of faith to the Gentiles. Ang Diyos yung nagbukas ng pinto para makapasok itong mga hentil. Alam natin na ang mga Gentiles for centuries ay mga bansa, bayan, outside sa covenant promises. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos mismo ang nagbukas ng pintuan upang sila'y maging kabahagi ng pananampalataya. Door of faith. Anong klaseng faith? The same faith na pinangahawakan ng mga Hudyo. And this faith means entrance into saving trust in Christ, leading to the new covenant community, the church. Ang sinasabi dito, na nandun na sila sa loob ng tipan ng Diyos. Jews and Gentiles alike. And this is the work of God. He opened the door of faith to those who would come through Christ. And so, the second thing na gusto ko makita natin, mission is not ultimately the church work for God, but God's work with His church. Ang misyon ay hindi gawain ng iglesia para sa Diyos. Na para bang, gawin natin to para sa Diyos. No. Gawain yan ng Diyos kasama ang kanyang iglesia. It is God who is working. So as an application, let us recognize this, na ang lahat ng ministeryo, ang lahat ng gawain, ang lahat ng misyon ng iglesia ay gawain ng Diyos.
tayo ay mga instrumento lamang na kanyang ginagamit. And understanding this truth, ay iingatan tayo against pride. Hindi ka pwedeng magmalaki. Hindi naman sa'yo yung gawain na yan eh. It also will protect you against comparison. Na po i-compare mo yung ministry na to dun sa ministry na naroon. Bakit? Parehong sa Diyos yan. Hindi ikaw yung nag-e-effort at na parang naiingit. Oh, bakit yun? Parang nag-grow. Yung sa akin, hindi. Well, it is God's work. It prevents us, it guards us from these two things. Pride, comparison. Sapagkat ang gawain ito ay hindi sa iyo, hindi sa akin, ito ay sa Diyos. At naiintindihan ito ni Pablo nung sinabi niya sa Corinto, chapter 3, I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Paul understood that. Oh, may ginawa ako yung nagtanim. Si Apollos yung nagdilig. Pero sino ang nagbibigay ng paglago? Ang Diyos. And he understood that. At ito ay nagpapaalala sa atin that we are not indispensable. Pag sinabi natin tong we are not indispensable, parang pag nawala ako, hindi yan tatakbo. Pag nawala ako, mahihirapan sila. No. It's God's work. Hindi tayo yung susi sa success ng mga bagay na ito. Tayo ay iniimbitahan lamang na makibahagi sa gawain na tinatapos na ng Diyos. May mga tao nag-iisip without their efforts, ang gawain ng Diyos ay matitigil. So, kailangan nila mag-exert ng more effort for the success of the ministry. But the reality, however, is that God can accomplish His will without any help from us. Balikan lang natin saglit yung sa 1 Samuel 6. Naalala niyo yung Ark of the Covenant na na-capture, tas napunta sa bayan ng mga Philistines. If you read that story, paano napabalik yung Ark sa Israel? Dahil ba mayroong mga matatapang at malalakas at able men of Israel na sinugod ang Philistine para kuhanin yung ark? No. Ang Diyos mismo ang gumawa sa sarili niyang kaparaanan. To the point na yung mga Philistine, ang sabi nila, ibalik nyo na yan. Dahil yung kamay ng Diyos, naramdaman nila na ang kamay ng Diyos, kahit saan nandoon yung ark, ay nagkakaroon ng sakit, ng plague. So sila mismo, ibinalik nila ng kusa. Bumalik. God brought the Ark of the Covenant back to Israel by His own power. Hindi dahil lang mga Israelita ay iniligtas yung ark. No. God showed that I can protect my own glory. In the same way, magpapatuloy ang gawain ng Diyos dahil ito'y Kanya. Not because of strong, able Christians. And so, let us join God's work. Makibahagi tayo sa gawain ng Diyos with faith and humility. Dahil ito ay Kanya, tayo ay iniimbitahan lamang na makibahagi, not to take over, but to serve faithfully. Kagaya ni Paul and Barnabas na nakibahagi sa misyon ng Diyos. Tayo rin ay tinatawagan na kung saan nandoon ang pagkilos ng Diyos, where God is at work in our church, in our community, sa buhay ng mga tao na nasa paligid natin, we can participate in God's work. In obedience, in prayer. Nag-i-engage tayo sa isang gawain na ang Diyos na mismo ang gumagawa. At tandaan natin, even small acts, when we encourage someone, when we pray for someone, when we share the gospel, when we serve sa mga ministries na nag-i-exist na, we become instruments of God, of His work, in His work, kapag ito ay ginagawa natin ng may pananampalataya at pagpapasailalim sa Kanya. But here's the thing.
Maaaring may ilan na hindi ka pa rin kabahagi, hindi lamang sa gawain ng Diyos, kundi sa mismong bayan ng Diyos. Hindi ka nagpapailalim sa pagkapanginoon ni Kristo. Well, how do you respond? Well, remember, through Christ, God has opened a door of faith. Kagaya ng nabasa natin. He opened a door of faith. And He invites you to enter. And that door of faith ay nagtuturo sa kaligtasan na kay Kristo. Kung paanong nakita natin na ang mga hentil ay nakapasok sa kaligtasan na ito, tinatawagan ka rin na manampalataya kay Kristo and be part of that. Your first step is obedience, to put your faith into Christ. By trusting Christ, repenting sa iyong kasalanan, pagtalikod sa iyong kasalanan at pagpapasailalim sa kanyang pagkapanginoon. And you begin to join the mission that God is already accomplishing. At bawat ministeryo, bawat paglilingkod, ito ay dumadaloy mula sa pananampalataya na mayroon tayo. And so we participate in God's work only as those who has entered first dito sa pintuan ng pananampalatayang ito. Alam niyo, nung early 20th century, isa sa pinakang kinatatakutan na sakit ay yung polio. It paralyzes at maraming mga bata ang namamatay, thousands of children. Libo-libong mga bata ang namamatay taon-taon. At yung mga scientists, pinag-aaralan nila ang sakit na ito, dekada. Naghahanap sila ng kaparaanan to prevent it. And then Jonas Salk, isang American medical researcher, ang sumama dito sa ongoing scientific effort na ito noong 1940s. Well, hindi siya nagsimula sa scratch. Ginamit niya yung mga napag-aralan na ng ibang scientists, nakipag-collaborate siya sa mga colleagues niya, ginamit niya yung mga established research na mayroon na noong panahon na yon. And then, noong 1955, itong si Jonas, nakita niya successfully na develop niya yung unang-unang polio vaccine. It was a breakthrough na nagligtas ng napakaraming buhay, worldwide. And then tinanong siya, sino yung may-ari ng patent ng vaccine? Who owns the patent for the vaccine? Siya yung pinakang naka-discover, nakagawa. Now, kung ipapatent niya to, he would be extremely rich. Pero ito yung reply niya. Ito yung sabi niya. There is no patent. Could you patent the sun? Pwede mo bang ipatent ang araw? Bakit? Tinanggihan niya na mag-claim ng personal credit or ownership sapagkat nauunawaan niya na yung vaccine na yon ay bahagi ng larger effort. Napakarami ang nag-contribute, siya lamang yung nakatapos. It was something already in motion, bigger than any individual. And so that humility nitong si Jonas ay naging kadahilanan para yung vaccine ay freely mai-distribute. And it reached millions and profoundly it impacted humanity even up to now. And kagaya nito mga kapatid, he recognized that it was a work na naging kabahagi lamang siya. It is the same with us. Ministry, the church work is God's work. At tayo ay tinatawagan lamang makibahagi in this mission rather than to take credit. And we can join first
by being a praying church, upholding the work in prayer, prayer to sustain, protect, and guide the people in the ministry, and secondly, as we step in the mission itself at makibahagi sa gawain na ang Diyos mismo ang gumagawa, to serve faithfully in obedience. So when we humbly pray and participate, nagiging tayong kabahagi sa gawain na ito. And so our calling, ang panawagan sa atin mga kapatid, is not to create God's work. We are not called to create God's work, but to enter through it sa pamamagitan ng pananalangin at tapat na pakikibahagi. We become God's instruments. And so Trinity Bible Church, may we be a praying church and a participating church in God's work, which is already being accomplished. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos, tunay nga nagpapasalamat kami na kami bilang iyong mga anak ay mayroong kakayanan na lumapit sa iyo at dalhin ang aming pangangailangan sa panalangin. Father, help us not to take for granted, O Lord, this blessing, this opportunity na maaari kaming lumapit at dalhin sa iyo in our petitions, the needs of one another. May we take advantage of this to commend one another in your grace, na ipanalangin ang bawat isa't isa. At ganun din naman makibahagi, Panginoon, sa gawain na ikaw mismo ang gumagawa. And not take credit for it, but recognize that we are only instruments in your hands. Father, help us by your grace. This we pray in Jesus' name. Amen.